mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko naman ang isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa, dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Noong panahong iyo'y isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti tumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa linggong ito. Ang linggo pong ito ay kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon o sa Ingles ay tinatawag nating Transfiguration. Kaya nga po ang narinig ninyong ebanghelyo kanina lamang ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus doon sa bundok na natunghayan, nakita at nasaksihan nila Pedro, ni Juan at ang kanyang kapatid na si Santiago. Background po muna tayo mga kapanalig. Kapag tayo po ay nagbabasa o nakikinig ng mabuting balita, maganda na meron tayong tinatawag na scriptural background. Ano ang pakahulugan nito sa tauhan at buhay ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi po ng mga dalubhasa sa Skriptura ay ito po ay pagpapakilala, a revelation, an epiphany, kung saan
ang isang sikreto na hindi nakikita ng pangkaraniwang alagad ni Jesus dahil ang tingin lang nila sa kanya ay isang pangkaraniwang guro o tao ay nabubuksan at nailalagay sa ilalim ng liwanag, isang revelation, isang epiphany, isang surprise na si Jesus pala ay may tunay na katauhan ng pagkadiyos. So dito ang revelation ng pagkatao at pagkadiyos ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, alam niyo po itong pagbabago kahit naman po tayo na nararanasan natin ito sa ating pangkaraniwang buhay. Di po ba minsan pwedeng palitan ang kulay ng buhok o kaya ay paritoke ang mukha o minsan may mga kaibigan tayo, tumaba ka o pumayat at hindi mo nakilala o kaya nagbago ng dress code. Marami pong paraan kung saan nababago natin ang ating anyo. Ngunit alam po natin mga kapanalig na ito ay pang-ibabaw lamang. Ang tunay na pagkatao ay nananatiling pareho. Sa ano po ng ating Panginoon, sa kanyang kaso naman dito, ay hindi. Siya ay may talagang dalawang nature. Isa yung kanyang pagkatao at isa yung kanyang pagkadiyos. Pangalawa po na mensahe o leksyon na matututunan natin sa ebanghelyong ito ay ang pagbibigay kasiguraduhan sa ating Panginoon. Ganon din sa mga alagad. Alam po natin na pagkatapos pagbaba nila mula sa bundok ng pagbabagong anyo, ay haharapin ni Jesus ang malagim na pagpapakasakit sa Jerusalem, sa Golgotha, kung saan daranasin niya ang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Mahirap po ito para sa ating Panginoon at mahirap din po ito para sa mga alagad. Ngunit bago po dumating yun, ay binigyan sila ng isang preview. Kung baga sa isang pelikula, di ba, merong preview, yung next showing or coming soon. Ang transfiguration o pagbabagong anyo ng ating Panginoon ay isang preview sa isang maluwalhating milagrong mangyayari pagkatapos ng kanyang pagkamatay sa krus. Ang malaking milagro pong yan ay ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, minsan po tayo rin dumadaan tayo sa dilim, pait, sakit at matinding pagsubok sa buhay. At kailangan po nating magpalakas ng loob. Makakatulong po sa atin kung meron tayong memory, meron tayong preview. Alam natin na ang Panginoon ay hindi tunay na lumilisan sa ating buhay, na lagi nating kasama. Minsan sasabi natin tama na ang problema, no, ay gusto mo nang takasan and everything. Ngunit kung iisipin mo, minsan sa iyong buhay nangyari na tinulungan ka ng Diyos, ipinadama sa iyo ng Diyos ang kanyang pagmamahal at kabutihan. Sabi mo, kung noon hindi ako pinabayaan ng Diyos, ngayon pa kaya ako pababayaan? Kung noon naramdaman ko ang kanyang pagmamahal, ngayon pa kaya ay ilalayo niya sa akin ang kanyang pagmamahal? Hindi po. Yung preview, yung memory of the good times, of the blessing of the Lord, of the love of the Lord, nakakatulong din po sa atin yan. Mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon sa ating lipunan, madalas po nating marinig ngayon, change is coming. Lahat na lang ipinangako tungkol sa pagbabago. Ngunit alam po natin na minsan ang pangako ng pagbabago ay napapako at hindi nauuwi sa pangakong magandang pagbabago. Siguro po, ang isang leksyon sa atin dito ay kung nais natin ng tunay na pagbabago, huwag po nating hanapin ito sa ibang tao, sa lipunan, sa gobyerno. Maganda po sigurong magsimula tayo ng sarili nating pagbabagong anyo. At sa tulong ng biyaya ng Panginoon, sa tulong ng mga aral ng kanyang mabuting balita, ang pagbabago ay posible, ay nagagawa. Sana po sa kapistahang ito ng Transfiguration, magkaroon din po tayo ng resolusyong pangsarili tungkol sa ating sariling transformation.
through His loving love.